Ayan po, ito magandang reaksyonan po ano, mga kabida. Ito hong bagong stand po ng National Unity Party po ano, mga kabida. Nag-iba na po yung kanilang stand po ngayon ano, kung ikumpara po nung una po mga kabida patungkol ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte ano. Okay? Kung maalala po ninyo, naglabas po ng pahayag ito hong si Antipolo Congressman Ronnie Puno po ano, ang presidente po ng Unity Party o National Unity Party po ano, mga kabida. Kung saan po sinabi po niya na tila hindi po sila susuporta dito ho sa impeachment po ano against the Vice President dahil unang-una po gas-gas na raw yung ebidensyang inilatag po ano laban ho kay Vice President Sara Duterte. Wala daw bago ano mga kabida. Kaya hanggat hindi daw makapag-produce ng bagong ebidensya ito hong mga complainants at ang House of Representatives ano alanganin ho silang sumuporta dito ho sa impeachment po ano against the Vice President. May mga balita nga ano na sila po ay umalis na po ano sa majority, okay? Sa super majority block po ano mga kabida. Okay? Diyan po sa House of Representatives. Pero nakapagtataka na lang po ano dahil bigla hong naglabas po ng statement ito hong si Congressman Puno ngayon, at sinabi po niya mga kabida na tila sinusuportahan na po nila itong impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay? Ito yung naging pahayag po no, ni Congressman Puno. I have to be honest that in the beginning, our party was mostly negative. Today, I think the majority is in favor of sending this to Senate. Alright? Meron pang figure na kanyang sinabi po ano na nasa 180 na raw ano ng mga mababatas ang sumuporta dito ho sa impeachment po ano laban ho kay Vice President Sara Duterte ano mga kabida. Bakit kaya nag-iba yung ihip po ng hangin po ano? Bakit ho biglang nag-iba yung stand po ng NUP? Alright? Mga kabida. Yun yung nakapagtataka po ano. Pero sa bagay, everything in this world hindi po permanente po ano mga kabida. May mga pagbabago talaga ano po. Okay? Last minute nga mayroon ngang pagbabago ano. Yun pang politika ano po mga kabida. 'Di ba? So, yun ano, para sa akin hindi po ito bago, hindi po nakapagtataka po ano mga kabida dahil yun nga sa politika kasi pabago-bago yan mga kabida ano. Wala hong permanente ano. Ang permanent lang dyan po sa politics is change. Okay? Change lang talaga yung permanent. Pero as to friendship, as to stance, ano, don't expect na kung ano yung kanyang stand po ngayon, ganun din yon ano, yung stand po niya later po, ano, mga kabida. Okay? Mag-iiba talaga yon. Lalong-lalo na po pag meron pong mga factors po ano, mga kabida. Ano po itong mga factors? Una, pressure. Yun yung pinakauna po talaga no, mga kabida. Pressure, kumbaga magiging hostage no, yung mambabatas o ito. Kung hindi ka sumuporta dito, ito yung mangyayari po sa inyo ano. Parang ganoon. Lalong-lalo na po pag ang mambabatas po mga kabida ay meron pong kabulastugan ano. 'Di ba? O, kagaya na lang po dun ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos po mga kabida na ito daw mga congressmen at saka mga senador, okay, binantaan daw. Okay, kung hindi daw sila susuporta dito ho sa impeachment ni Sara Duterte, tatambakan daw sila ng mga kaso po, ano, mga kabida. O sige, mga ganong factor, isa din yon sa mga contributory po mga kabida dun ho sa pag-iba o pag-change po mga kabida ng stand o decision po ng isang mambabatas. Okay? Ito kayang bagong stand po ng NUP. Relatable kaya ito doon ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos? Mga kabida, no? Okay? Hindi natin alam, ano? Mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, okay, doon ho sa investigasyon po mga kabida sa flood control project scam, ano? Mga kabida. Marami hong mga members ng House of Representatives ang idinawit po. I think nasa 17 ata yun, ano? Yung ibinunyag po makabida ni Mr. Cordy Diskaya po, ano? Na nakatanggap daw ng mga kickback. Although itinanggi po ito ng ilan po sa mga
nalilink po mga kabida ng mga mambabatas yung akusasyon po laban po sa kanila. Okay? Pero since meron pong ganitong aligasyon, hindi ho maiwasan pong mag-isip po yung mga tao na baka naman po meron pong compromise agreement, mga kabida. Hindi ko naman po sinabi po na ito hong pagbaliktad o pagbago po ng stand po ng NUP, ganun po yun, mga kabida, po. Yun lang, napatanong lang po. Okay? Napatanong lang po. Kasi kung maalala po ninyo, yung sinabi po ni Congressman Puno, parang na yun papunta na doon ho sa pagtiwalag po nila, sa supermajority po mga kabida, yung kanilang stand po, na hindi po nila suportahan ito hong impeachment against the Vice President dahil wala hong bagong ebidensya po, mga kabida. So, siguro, sa kanilang pananaw, meron pong bagong ebidensya, yung kay Ramil Madriaga, most probably, o di kaya yung isiniwalat po ni Trillanes ng mga bank accounts, at yung statement po mula sa AMLAC po mga kabida, okay? Baka yun yung nagpabago po ng desisyon at stand po mga kabida, ng NUP, o di kaya maging yung kanilang mga miyembro po, mga kabida. So far, wala ko tayong magawa doon. Kasi yun yung decision po nila mga kabida. At saka inaasahan na po yan, diyan po sa House of Representatives, na makukuha talaga yung required number po mga kabida para maiakyat po itong impeachment complaints against the Vice President diyan po sa Senado po, mga kabida. Okay? So, what do you think? Anong tingin mo ninyo dito, mga kabida? Ako, personally, wala ho akong pakialam kung sila lahat po mga kabida, suportahan po nila itong impeachment, okay, dyan po sa House of Representatives. Kasi gaya na sinabi ko po kanina, inaasahan na po yan, expected na po yan, kahit na po si Vice President Sara Duterte, inaasahan na po yan niya mga kabida, na mangyayari po yan, at may akyat niyang impeachment na yan, dyan po sa Senado. Ang mahalaga po dito, kailangan pong magmatsyag po mga kabida ang bawat Pilipino sa mangyaring impeachment trial po diyan po sa Senate. Okay? Kasi gaya na sinabi ko po kanina mga kabida, okay, na meron daw banta laban ho dito sa mga kongresista at mga senador na hindi ho suportahan itong impeachment against the Vice President. Ibig sabihin, kung ang mga senador o ang kongresista po mga kabida hindi ho bumoto, okay, para ho sa impeachment ni Sara Duterte, malilintikan talaga sila, Sabi po ni Senator Marcos, okay, tatambakan daw ng mga kaso po, mga kabida. Yun yung banta po, laban ho dito sa mga mambabatas na ito, Pero kung ako po yung mambabatas po, bakit man ako magpapadala po sa pressure? Kung wala man akong ginawang kabulastugan, mga kabida, sa aking panunungkulan bilang kongresista o di kaya senador, bakit ka magpapadala po ng pressure, mga kabida? Di ba? Bakit matatakot ka sa kaso? Yun yung tanong ko doon, Kung wala lang man pong ginagawa itong mga senador, ang crucial kasi dito yung Senate, Kasi sila yung magdidesisyon po, mga kabida, sa kapalaran po ni Sara Duterte. Okay? Sa kanila yung pressure dito. Okay? Most probably, yung sinasabi ho ni Senator Amy Marcos na sasampahan po ng mga kaso, okay? Ako, meron akong nakikita po dito, 3 mga senador. Diba? Sila yung pinagdiskitahan ng gobyerno po, mga kabida. Okay? In fact, 3 po sila dito, meron pong kinakaharap na investigasyon po ngayon, mga kabida. Alright? Either dyan po sa ICI or sa Ombudsman, maging sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, po. So, what do you think, mga kabida? Ano po ang tingin ho ninyo dito, Okay? Sa bagong stand po ng NUP, okay, ano po ang connection sa tingin ho ninyo? Relatable kaya ito? Dun ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pinagbantaan daw itong mga mambabatas, both houses, House of Representatives at Senado, na kung hindi ho sila sumuporta o susuporta dito ho sa impeachment ni Sara Duterte, kakasuhan daw sila, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.